Welcome to God's Vision Church. Happy Blessed ECQ po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Kamusta po ang pamamalagi natin sa ating tahanan? Kamusta po ang ating kabuhayan? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan at I pray na patuloy kayong bigyan ng kalakasan at gabay para sa inyong pamilya at para sa inyong kabuhayan. Alam po natin na nasa kalagitnaan po tayo ng ECQ or Enhanced Community Quarantine. Alam po natin hindi ito madali. At huwag naman po sana humantong sa MECQ kung saan mas pinahigpit, bawal lumabas, kahit anong edad, pwedeng lumabas isang tao per household, bawal ang pampubliko sa sakyan, at ini-encourage lahat na magbike. At isa sa mga challenges na gustong-gusto natin pumasok sa trabaho, ang problema wala tayong sakyan. Which is nangyari po sa akin. So alam natin, bawat isa sa atin, merong pinagdadaanan, merong pagsubok, merong kwento gustong ibahagi. Ang kasalukuyang hinaharap natin ay hindi ito isang biro. Alam niyo kung bakit? Nasasaad po yan sa Aklat ng Roma, chapter 5, verse 12. Basahin po natin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. Amen? So, ibig sabihin po pala, dumating ang kamatayan sa isang kaparaanan, sa isang kadahilanan. Walang iba sa iisang tao. At natanong nyo po ba, sino po ba yung taong yun? Walang iba, kundi ang ating kanununuan. Ninuno pa sa ating pinakaninunuan. Kung saan nagsimula ang tao. Siya ang may bahay ni Eva. Siya rin ang tumukso. Nakatukso kay Eva. Amen? Siya lang naman ang kumain na ipinagbabawal na prutas, kundi si Adan. Amen? So marahil nakakalungkot na nangyari, pero ito pala ay isang plano ng ating Diyos para maipakita niya, maiportrait niya, maihayag niya, ma-expose, ma-display ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga sa Roma chapter 8, verse 28, God causes all things work together for good. So hindi lang natin pwedeng sisihin ang ating nununo. Hindi nagulat ang Diyos kung bakit nagkasala si Adan. Alam niya mangyayari yun. At isipin din natin, kung lahat ng bagay ay maganda at maayos, sa tingin ba natin, hihingi pa tayo ng tulong sa Panginoon? Hindi na. Kasi okay na lahat eh. Hindi natin makikita ang glorification ng isang bagay o ang pahayag ni Lord kung walang pagtawag sa gitna ng kahirapan. Amen? So, ang dahilan ng pagkakasala ay kay Adan. Tama yan. Pero, ito'y palaparaan dahil hanggang sa umabot sa ating henerasyon para makaramdaman natin at makita natin ang sinag ng kapangyarihan ng Panginoon. Walang iba sa pamamagitan ng pagsubok. Kapag tayo sinusubukan at nahihirapan, lalo na ngayong pandemya, diyan natin natatawag ang Panginoon. At diyan mapapakita kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So ang kamatayan pala ay talagang nakatatak na sa ating pagkatao. Mamamatay at mamamatay tayo. Pero given
given on the spot na mamamatay tayong lahat in physical. At the same time, in spiritual, ito yung tunutukoy ng Panginoon. Mamamatay tayo ng spiritual. Ibig sabihin, sa ikalawa nating buhay, tayo maiiwalay. Dahil makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat sa langit. So, ang kamatayan na sinasabi ng Diyos dito, ay ang pagbukod natin. Dito tayo sa ikailaliman, which is sa impyerno. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Panginoon natin, Kristo, merong isang tao na nagsakripisyo, merong isang nagboluntaryo para angkinin ang lahat ng ating nagawang kamalian. Siya nang umako ng lahat-lahat. Kumbaga, siya yung naging daan. Siya yung naging paraan. Sa English, siya ang tinatawag na waymaker. Sabi nga, sa Romans 6:23, ang kabayaran doon ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus nating Panginoon. So, lahat para tayo ay nakadisenyo para doon. Pero ngunit, dahil sa pag-ibig na ating Panginoon, ang kamatayan, sinarado ng ating Panginoon. Isinara niya ang pintuan ng kamatayan papuntang Hades. Amen? Amen. So, ikaw kapatid, umabot ka na ba sa punto na you feel hopeless? Hindi mo na alam kung kailan ka makakabangon, hindi mo na alam kung kailan ka makakapag-umpisa. Wala kang katiyakan kung paano mo aayusin ang tama. Amen? So kapatid, kung ikaw man yon, kung nakikinig ka man ngayon, ikaw na yon, kapatid. Let me tell you what the Lord can do for you and for your life. Let me remind you who the Lord is. Amen? So that's why our title for our short sermon for today is Waymaker. So sabihin mo nga, Waymaker. Amen. So Waymaker, siya yung sinasabing nagbibigay daan. Siya yung paraan para makaabot ang tao sa kanyang pinaroroonan o sa kanyang paroroonan. Iba ang goalkeeper at iba ang finisher. Tayo, ang yun ang ambition natin. Tayo ang finisher. Tayo yung goal aimer, kumbaga. Gusto natin makuha ang plaka. Gusto natin makita at makuha ang trumpeyo. Pero may isang paraan. Amen? That is the waymaker. So, sa laban mo ngayon kapatid, hindi ka nag-iisa. May kakampi ka. So, meron akong a couple of stories dito na i-share lang. May lang to. So, sabi po rito sa Exodus chapter 14 verse 21 hanggang 31, but the Red Sea was parted for the Israelites to safely pass through on dry ground and escape their enemy. Amen? So, sa Tagalog po, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na nilakaray tuyong dagat sa pagitan ng tubig na parang pader. Amen? So, ito yung kwento kung saan, alam natin lahat to, na si Moises, hinati niya ang dagat. Hinabol sila ng 600 pa at sobra pa ng mga Ehipsyo. Kasi, sila'y pinatakas, pinaalis sila. Pero naisip, biglang pinatigas na naman ang puso ng Paraon. Bakit napunta sa isipan niya o bakit nawaglit sa isipan niya na palayain ng mga Israelita? So ngayon, isip-isip niya, kung papalayain niya ang mga Israelita, sino na ngayon ang uutusan namin? Sino na ngayon ang alipin namin? Sino na ngayon ang uutusan namin? Amen? So dahil dumarami at mabilis ang paglaganap ng Ehipsyo, lalo sila nagiging dominante at nasakop nilang Israel. Kaya sa panahon na yon, makapangyarihan ang Ehipsyo over Israel. Amen? So, back to the topic or back to the storyline, hinabol sila ng mga Ehipsyo.
At yung na-corner na ang daang-daang libong Israelita, muli na naman sa pagkakataon, nagreklamo ang mga Israelita. Sinugod na naman nila. Lumapit sila, sumugod sila, nagreklamo, nagsisigaw-sigaw sila. Moises, akala ko ba kami makakalaya na at makakaramdam ng kaginawaan? Kung dito na lang kami mamamatay, sana hindi mo na lang kami tinulungan makalabas. Mas nanatili na lang kaming alipin na lang sana. So ulitin ko mas nanatili na lang sana kaming alipin. Kaysa dito kami pagsasaksakin, kaysa dito kami pupugutan ng ulo o papatayin. Mas okay na sa amin maging alipin at kumain ng mga pagkain na inihain nila kaysa mamatay dito. Amen? Pero ngunit, mahal na Moises ang kanyang kababayan. At ayaw niya makita ang kababayan niya na patuloy silang inaalipin ng isa pang bansa o Ehipsyo. Anong ginawa ni Moises? Sa pagkakataon na yun, siya'y nanalangin. Sa tingin nyo kapatid, anong klaseng panalangin? Yun yung panalangin na taos puso. Taimtim na panalangin. Wala nang pag-asa. Matatawag mo na ng Panginoon. Dahil nakikita nila. Kita ni Moises. Sa malayo pa lang, papalapit na ang mga Ehipsyo. Muli pa siyang nanalangin. Panginoon, minsan ipakita mo ang kapangyarihan mo at kaluwalhatian mo sa ngayon, Panginoon. Ipakita mo kung ano ka at kung anong kaya mong gawin. Tinulungan siya ng Diyos. Muli na naman nagbigay ng kaparaanan o ng paraan para makatawid si Moises at ang kanyang kababayan sa Red Sea. Anong utos sa kanya? Itaas mo ang iyong tungkod. Ang tungkod yun ang magsisilbi sa paghati ng dagat na iyon. Okay? So, si Moises kasama ng mga Israelita, nakatawid sila from point to point. Dagat yung kapatid, malayo. Sa kahabaan ng dagat na yun, kapatid. At sa kahuli-hulihan, may kita mo, kung inyong babasahin, nangalay na nga si Moises. Ngalay na yan, kapag naibaba niya, sa sobrang ngalay niya, sobrang tagal niya nakataas, pwedeng bumaba, o pwedeng anurin sila. Pero anong ginawa? Humingi siya ng tulong. May tumulong sa kanya, si Aaron at si Hur. Ulitin ko si Aaron at si Hur. Nung nakatuwid na ng maingat at ang lahat ng Israelita, saka na ibinabay ni Moises ang kanyang tungkod. At doon, inalod lahat ng mga Ehipsyo. Kasama ng 600 na chariot o 6 na lang chariot. Amen? Doon mo makikita, kapag walang-wala ka na, kapatid, ano ang kaya gawin ng ating Panginoon sa ating buhay? You need to have faith, kapatid. At sa pangalawang kwento naman po, sa huling kwento na to, sa Mark chapter 4 verse 37 hanggang 41, kung saan si Jesus ay maglalakbay. Sumakay sila ng barko o ng bangka kasama ng kanyang mga alagad. Alam ng mga manlalakbay o manlalayag o tinatawag din seaman o seafarer kung anong magiging panahon sa ngayong araw, sa ikalawang araw, sa ikatlong araw, hanggang sa susunod na linggo. Alam nila yan. So kaya patuloy sila naglakbay sa dagat na yon. Pero merong ginawa ang Panginoon. Nilagay niya ng twist yung panahon. So habang sila naglalayag, papunta na sila at malayo na sila at malayo na sila sa dalampasigan na yon. Alam mo kapatid, nagbigay ng pagsubok ang Panginoon. Nagpadala siya ng matinding kulog at kidlat. May tuturing na typhoon. Ito kapatid. So sa sobrang takot ng mga alagad, natataranta na sila.
Yung pinaghirapan ni Jesus, yung patuloy na araw-araw sila pinagsasabihan, pinaparangalan, tinuturuan, dahil sa matinding bagyo, hindi ang faith ang nagtanim sa kanila, kundi takot. So, yung alagad, yung lahat ng alagad na tataranta na, napansin nila si Jesus sa isang sulok. Walang iba kundi natutulog. Kaya nilapitan nila si Jesus, ginising nila, Panginoon, hahayaan niyo na ba kami malunod dito at mamatay? Alam mo, ginawa ni Jesus? Napatitig na lang siya. Tumayo siya, nagbuntong hininga, dalawa lang sinabi niya. Hangin, tumigil ka, alon, tumahimik ka. So kung babasa-basahin mo yun, kapatid, sa pinakauli, lahat ng alagad natameme. O sa magadaling salita, napahanga, natulala. Ang kasama pala natin ay hindi ordinaryong tao, kundi Diyos pala. Hindi lang pala basta-basta ang faith. Kapag ginamit ito sa tama, ito ang kaya natin gawin. Amen? So, itong mga kwento na ito na share ko sa inyo, these are not just stories, but these are recordings of actual happening and encounters with Jesus Christ, our Lord, so that we may learn of and believe in His miracle working power. So maraming pinatunayan na dito, mga bagay-bagay, hanggang ngayon umabot na dito kung anong kayang gawin sa mga hiwaga na gustong ipakita ng ating Panginoon. Ito yung mga hiwaga na gustong i-portrait, sabihin. All you just need to do is to put faith. Yung hiwaga yung kaya mong gawin. Kung nagawa na mga alagad noon, kaya natin gawin. Di ba? Naging parang minsan nagkaroon na tayo ng pandemic. Alam mo, hindi to biro. Pero, kung lagi kang takot sa buhay, kung lagi kang umaangal sa buhay, kung lagi kang umaasa sa ibang kaparaanan at hindi sa sarili mong faith na itinanim sa iyo ng Panginoon, ganyan na mangyayari, matataranta ka. Yung faith na tinanim sa iyo ng Panginoon, hindi mo masasagawa ng maayos, matutumba ka, kapatid. Amen? Their culture might look different than our does today. Amen? But their trials, pagsubok nila, kagutuman nila, paghihirap, pagsisikap, ay walang pinagkaibas noon hanggang sa ngayon. Sila matinding pagsubok, kalagitnaan ng disyerto, sa atin, iba rin sa atin. Galing sa mahirap, galing sa matinding pagbagsak, nasa gitna ng pandemya, wala nang makain, wala nang maisubo. Kanya-kanya yan. Pero iisa lang ang ating pinagdaanan, kundi yung faith na pinaghihirapan natin. Pero iisa lang pala ang gusto patunayan, yung faith. You must work on it. You must put that faith on our put that faith on ourselves. Activate it. Cultivate it. Empower it. Nourish it. Amen? So, He wants each of us to see Him and trust Him as our way maker and miracle worker. Gustong ipakita ng Diyos na kapag tayo nagtiwala sa Kanya, hindi ka mabibigo. Hindi ka mananatiling lugmok. Ibabawan at ibabangon ka, kapatid. Let us remember this. It is not just aiming something, so you must have faith. It's not like that. But instead, having hope, but putting faith in every situation. Activate your faith, nourish your faith, empower your faith, go with your faith. Put your trust to the waymaker. And who's that waymaker? Jesus is the waymaker. At dito ako magtatapos sa verse ito, kapatid. Let this verse be reminded of you every day. Lucas chapter 18 verse 27. With man, it's impossible, but for God, it's possible. Lahat ng bagay
ay kayang gawin. Walang imposible sa ating Panginoon. All you just need to do is you put your faith into the Waymaker. Let that Waymaker be your way in every situation. Let be Jesus be our center in our life. Jesus is the Waymaker. Thank you so much for having us. Let God be your Waymaker. Let Jesus be with you always. God bless us. Keep safe. Thank you. Bye-bye.